at ang mismong Office of the Ito, makikita nyo kung gaano kabobo itong reporter na to. Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, Tuklasan ng COA. Akala mo may ninakaw eh. Ito ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Ay, may Vice kahina-hinalang acquisition. Tangina niyan. Kung kahina-hinala yung acquisitions na yan, hindi nila ililista yan. Sige, diretso. President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo Motorsiklo. Okay nang ina mo, boba ka, bakla. Itong bakla na to, dyan sa Mindanao na reporter. 19 units of motor vehicles. Putang ina niyan. Dahil dito sa report na ito ng TV5, putang ina yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, ang tatanga. Ang tawag na nila sa motor vehicles, motorsiklo. Anong sinabi nitong putragis na reporter na ito? Ulitin natin ulitin natin. report, tinuko nito ang 19 units ng motorsiklo 19 units ng motorsiklo. Putang ina niyan, 19 units ng motorsiklo. Motor vehicles po. Yung pong 4 wheels, motor vehicles ang tawag dyan. Oo, pwedeng yung motorsiklo is also a motor vehicle. Oo, but you have to, wag mong sabihin na 19 units ng motor vehicles. Kasi baka mamaya, putsangin na, alam mo, kasama dyan sa motor vehicle na yan, yung bus dun sa Davao. Yung bus ngayon, dyan sa Davao. Tsaka, bopols talaga kayo. Ilan ang opisina ng Office of the Vice President? Meron silang 10 satellite offices. 10 satellite offices. Kung isang office pa lang ng Office of the Vice President, mayroon na silang isang van, di 10 van na kagad yun. Yung 9 na unit, pwedeng yung iba sa security. At saka yung bukod sa mga per departamento. Diyan sa 19 units of motor vehicles. Hindi yan motorsiklo. Utang ina nyo talaga. Bobo kayo talagang mainstream media kayo. Mga fake news peddler kayo talaga. 19 units of motor vehicles. Nakalagay na nga motor vehicles. Ibig sabihin, pwedeng motor yan, pwedeng 4 gulong, 10 gulong, walang gulong. Taragis yan. Sige, paano pa? na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos. 26.3 million na motor vehicles. 19. Pag dinivide mo, yung 19 times 26, ay divide by 26. Ano natin, para pasayahin natin yung mga bobong loyalista. 19. Ay hindi pala, 26 million. Saan na ba? 26 million. Divide by 19. Putsang ina, 1.3 million. Ito yung sinasabi nila. Merong bobo dyan sa Canada. Putang ina, naghahamon ng debate tapos tatanga-tanga. Naghahamon ka ng debate, motor vehicles, hindi mo naiintindihan. Hinahamon ng banateros ng debate dahil gusto sumikat ng kupal na yon. Sinasabi niya 1.3 million, 1.4 million daw, o 1.3 million. 19 na 1.3 million, kinumpute niya. Harley Davidson daw yun. Harley Davidson, tanga, mahal-mahal ng Harley Davidson, bobo. Ang Harley Davidson, nagre-range yan from 1.7 million pataas, 1.5 pataas, walang 1.3, mga siguro kung 1.3. Ano yan? Kung 1.3 million siguro, mga mahihinang klaseng mga Harley Davidson yan. Diyos ko, mahirap na nila lang, hindi alam pati presyo ng motor, nagmumotor kami. Alam ba magkano yung BMW GS 1250 ko? 1.7 million yun. Tanginan nyo. Yung triple black na GS ni Banat Bay, puta, 2 million yun. Magko-compute lang kayo, pangtanga pa. Diyos ko po. So yun yung pinalalabas nila ngayon. Na grabe, magnanakaw ang Office of the Vice President. Mantakin mo 1.3 million ang ginagastos nila sa sasakyan. Gago. Tangina, mura yan kung 1.3 million na magkano yung mga high ace. Yung mga high ace, mga 1.8 million yan. Putsang ina, baka nga mga Innova lang yung pinagbibili dyan para lang mapagkasya yung pera. Bottom line is, the budget of the Office of the Vice President is only 800 million. And last year, it was just 700 million. Ano pang wiggle room mo para magnakaw dyan sa pera na yan? Wala ka namang extra na pera na ibinibigay sa'yo. Wala. Kung ano lang yung budget mo, yun na yun. Pucha, nagtatanim pa si Inday Sara, nagbibigay pa ng bag, nagbibigay pa ng ng magnegosyo taday, at nagmimigay pa si Inday yung opisina niya ng mga burial assistance,
mga pang assistant sa pag-eskwela at kung ano-ano pa. At 800 million ngayon at 700 million last year, tapos in-audit yung ganito. Putangina nyo, ang i-audit ninyo yung mga yung mga tawag dito, yung mga ahensya ng gobyerno nagnanakaw sa inyo ng trilyon. Ano pa? pesos o 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit. 1.3 million pesos kada unit na motor. Yun kasi ang positioning ng ng TV5 nitong bobong reporter na ito, motorsiklo. Hindi motorsiklo 'yan, dapat kayo ng eratom dito. 19 units of motor vehicles kasi nag-o-audit kayo, putangin na nyo, hindi naman kayo mga auditor. Nag-i-interpret kayo ng COA report nang wala naman kayong background sa accounting. Tangina nyo, tali-talinuhang kasi kayong lahat eh. Talagang dito sa Pilipinas, pag-usapang politika, lahat politiko. Pag-usapang sports, lahat sports. Pag-usapang abogado, lahat abogado. Tangina, pero ang bobobo naman. 19 units of motor vehicles, 19 units of motorcycle na yun. 1.3 million bawat isang motorsiklo. Tanga, ba't bibili ng gano'ng karami motorsiklo ang Office of the Vice President? Hindi naman sila nag-aangkas. Hindi naman sila nagpupud panda. Mga tarantado yata itong mga to eh. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit. Laptop 300,000 pesos kada unit, pero meron ng sagot dito ang OVP. Hindi daw pala yan laptop. Oo, ang po niyan, mga Xerox, mga copiers daw yan, Xerox machines daw yan, mahal talaga yun. Oh, sige, bayanan natin yun sa Office of the Vice President. They can pretty much answer this. The thing here is, in-highlight nila overpriced yung mga pinagbibili ng Office of the Vice President. Yun ang hina-highlight nila. Pero bakit hindi nila i-highlight yung mga overpriced na mga proyekto ng DPWH, tapos yung mga insertion ng mga congressman, bakit hindi yun na ibinabalita nyo? Iniisa-isa nyo sana yung mga insertion. Bawat, si Rizon Tiberos, ito yung insertion niya. Ito yung mga proyekto. O, ito, nagpunta tayo rito. Wala yung proyekto. Ganun, puta, mag-audit na rin lang kayo eh. Yung mga significant yung dapat na ino-audit natin. Katulad nito, 7 units of CCTV. Sige. O halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit. 200,000 kada unit. Dito na naman ang sinasabi nila, tangina niya na mahal-mahal naman ang CCTV niya. Magkano lang siya Shopee? Gago. Office of the Vice President, Shopee ilalagay mo. Tangina niyo, buong system yan. The whole system, not just the CCTV, nandiyan dyan lahat dyan. Kasama yung internet niyan. Kasama yung kasama yung package na nagko-communicate doon. Nagagalaw yung mga na yan. Mamahalin talaga yan. Kasi buong system yan at hindi yan hackable. Kasi dahil na naka-network yan, there's a possibility na ma-hack yung ma-hack yung camera na yan at magamit yung camera na yan para sa pansariling katarantaduhan. Ang dahil pa namang hacker sa Pilipinas. So kasama lahat yan. Firewall, server. Hindi lang yan basta CCTV kinabit mong ganun katulad nung sa bahay nyo na na-check mo sa cellphone mo. Hindi yun siya ganun. Actually, yung mga CCTV na yun na nilagay nyo sa bahay nyo, hindi lang kayo nakakakita nun. Pati yung mga manufacturer, nakikita nila yun. Hindi secured yun. Itong CCTV units na to, kaya nga ang mahal because secured yan. Kasama pati yung buong system, software. Oo, meron pang meron pa yan server. Alam niyo yung server, yung mga CCTV na yan, meron yan mga mga tawag dito. Mga key na ilalagay mo doon sa software ng server para ma-monitor mo yung kuha ng CCTV from the server. Putang ina nyo, wala kayong alam eh. Ang tatangan nyo eh. Merong software manager ang server. Merong software manager ang server. Doon sa server, meron yan mga switches. At sa mga switches na yon, doon nakalan yung mga computer. Doon nakakabit yung mga computer na naa-access ninyo yung server. May mga internet kayo lahat. Oo, at kapag meron ka nung key code na yon, nung CCTV na yon, binibili pati yung yung code nun para ma-add mo siya doon sa software manager. I-access mo siya from your computer to the switch to software manager para makuha mo yung activity nung CCTV na yon.
Oo, syempre may mga firewall yan, may mga security measures yan para hindi lahat ng computer maka-access doon. Mahal yan. Mura na nga yan, 200,000 yung isa. Tangina, galing ako sa isang IT company at yan yung mga namin, yan yung mga feature enhancement namin na lahat noong mga equipment magawan namin ng code para i-recognize ng software manager ng server. The software manager of the server alone is really expensive. Tangina ninyo, wala kayong alam sa ganyan tapos dakdak kayo ng dakdak. 200,000 na mahalan kayo, isang buong system yan. Ilan ang opisina ng Office of the Vice President? 10, 7 nga lang yung nila units of CCTV nila 10 yung opisina nila. No, papakitaan ko kayo. Oh. Ito sinisilip ninyo, magkano daw yon? 220 pesos bawat isa, 'di ba? Yung CCTV. Oh, ito. Tingnan ninyo ha. Oh, ayan tingnan ninyo. Ito kasi yung sinasabi ng Gabriela. Ayan paldong-paldo daw. Paano paldong-paldo? 700 million lang ang budget ng OBP. Paano kang papaldo? Ang paldo si Sandro Marcos. Ang paldo si Martin Romualdez. Ang paldo si Bongbong Marcos. Ang paldo si Risa Ontiveros. Bakit? Si Risa Ontiveros may 1 billion yata na insertion. Yun ang paldong-paldo. Paano ka papaldo sa 700 million? May pinasusweldo ka pa. Sa 700 million na budget mo, pinapasweldo mo lahat ng tao mo. May proyekto ka pa. Expenses pa nila, overhead, kuryente, tubig, pati gasolina. Petty cash. Utangina, anong wiggle room mo? Anong meron ka sa 700 million na makukuha pa, barya? Paano ka magiging paldo-paldo dyan? So, the average ng 212,000 CCTV. O sabihin na natin, 12,000 lang talaga yung CCTV. May 200,000 ka times 7. Magkano yung 200,000 times 7? Ha? Magkano yung 200,000 times 7? 2 million lang yata yan eh. Di ba? 2 million lang yata. Hindi, putang ina niya, 200,000. Times 7. Magkano lang yan? Puta, 1.4 million. Pokin ang ina nyo. Paano ka magiging paldo sa 1.4 million? Paano magiging paldo si Inday Sara sa 1.4 million? Tangina niya. Nung nagpunta ako ng Europe, mas malaki pa yung ginastos ko dyan. So dito lang sa CCTV, 1.4 million, nagkakandara pa kayo. Kung let's say for example, kinurakot talaga yun. Tangina 1.4 million sa CCTV. Ilan pa kayo maghahati-hati nun? Tangina, paldong-paldo na sa inyo yan. Ang paldong-paldo si Bongbong. Ang paldong-paldo, yung 56 billion ni Bongbong. Yung 70 billion nila. Yung insertion ni Risa Ontiveros na 1 billion. Yung insertion na allocables ni Romualdez at saka ni Sandro Marcos na trilyon. Tangina nyo. Yan ang paldong-paldo. Mga gago ba kayo? O eto, bid 1. Tingnan mo dito sa Department of DENR, Department of Environment and Natural Resources. Security, Surveillance and Detection Equipment. Ilan? Ayan 2.2 million ang isa. Putang ina nyo. 2.2 million na surveillance and detection equipment. Ano yan? CCTV din yan. DENR. 2.2 milyon. Ba't yan hindi nyo nasisilip? Bakit yung 200,000 per piece o per set na CCTV, sinisita nyo ito 2.2 million o isa? Ina nyo? Ayan supply of, hindi 2 units pala. 2 units of CCTV for real-time monitoring. 2 units. So, ibig sabihin, 1.1 million ang isa. Ba't hindi kayo nagagalit dyan? Yan ang paldong-paldo. 1 million CCTV. Samantalang dito, 200,000 na CCTV. Tain-tain na kayo. Putangin na nyo, meron pa. Eto, bid number 2. Ayan bidding documents for the supply. DICT. Yung isang tatanga-tangang ahensya na dyan kay Bongbong. Approved budget for contract, 45 million.
999,997. O ano yan? Installation, testing, and commissioning of WLAN connectivity, CCTV surveillance system, and door access control. Yung magtututot kang ganon, yung papasok ka, may ID ka, tut, para magbukas yung para magbukas yung pinto. Tapos may CCTV, isang buong set yun. Isang buong set. Yung na yun, yung CCTV, door access, tapos yung communication nun doon sa server kasi pag walang internet, hindi bubukas yung pinto na yun. Pag brownout, hindi bubukas yung pinto na yun. So merong system na may program na nagko-communicate between yung kuryente, yung internet para mag-function yun. Mahal yun. Kailangan mo ng espesyalista doon. Pucha, ang kontrata 45,999,000. Ngayon, dito, subukan nyo. Kumuha kayo ng mga taga-Shopee, taga-Facebook Marketplace na magbid dito. Tingnan mo kung papayag sila. Hindi. Bakit? State of the art kailangan dyan. Kailangan dyan high-tech. Kailangan dyan talagang reputable yung mga kumpanya na na i-hire mo kasi kasama diyan pati after sales. Pati pag nasira yan, kasama yung warranty kaya mahal mga yan. Yung 200,000 na CCTV yan, hindi yan yung putang ina yung mga putyo-putyo lang na CCTV ng na ikakabit diyan. Kasama pati after sales. Kasama diyan pati 2 years lang yung warranty, gawin nating 5 years ganun. Tanginan nyo mga bobo kayo. Huwag kayo makikipagtalo sa amin, hindi nyo kaya. Ito pa isa. Scope of bid. 1. Lot of CCTV camera equipment and paraphernalia with identification number. Isa lang isa. Magkano? Putang ina nyo, 16,991,000. 16 million. 16 million ito. O kung saan man kung saan man tangina saan ba to? Sang opisina ba to? 16 million, isa lang na camera. Putang ina nyo, nagagalit kayo sa isang camera 200,000 ng OBP. Samantalang dito 16 million, isang camera lang. Putang ina ninyo. Di kayo nagagalit dyan. Gago kayo eh. Gago kayo, di ba? Ina ninyo. Puros kayo mga kabalbalan. Sabi ko sa inyo, huwag kayong kung magpo-propaganda lang kayo, masisira at masisira kayo. Bakit? Magagaling ang netizen. Lahat ng mga pinakita natin na yan, galing mismo sa mga netizens yan. Mga Pilipino mismo nagdi-debunk doon sa maling maling positioning ninyo ng mga balita nyo. Hindi nyo kami putang ina nyo, Gabriela kayo, mga bobo kayo. 212,000 times 7. 1.4 million lang yan. Paldong-paldo na sa inyo yan. Putang ina, sampaling ko kayo ng 1.4 million ngayon eh. Tarantado talaga kayo eh. Kala nyo maiisahan nyo kami hindi nyo kami kayang isahan. Hindi nyo kami ito, papakita ko sa inyo. Kasi pinag-usapan natin kanina, mga bossing. Yung sa Office of the Vice President. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan merong 494.8 million na disallowance balance ang Office of the President. Ba't hindi nyo yan binabalita? Ba't hindi nyo yan ginagawa ng special report? Putang ina ninyo mga sip-sip kayo kay Bongbong. Putang wala naman kayo masisip-sip dyan dahil tuyot na yan. Eto, papakita ko sa inyo. Ayan Office of the President, Executive something. Ito yung audit nila. Papakita ko lang sa inyo. Kasi baka akala nyo si BP Sara lang ang merong merong mga ganyang ba yan na ayan. Merong mga ganyang recommendation Ayan we recommend the management to, ayan nakalagay rin dito, summary of significant operation and recommendation. The following are the significant audit observation. Nakalagay dito, we recommend and management agreed to. Meron din ang Office of the President. Meron din ang Office of the President na paggastos na ang COA may nakita rin na mga recommendations. Hindi sinasabi ng COA na nagnakaw ang Office of the Vice President, pero meron din siyang, ayan basahin nyo,
we recommend, ayan o, we recommend and management agreed to. Meron din ng Office of the Vice President, tas ang ina-highlight nyo lang, Office of the President, meron, tas ang ina-highlight nyo, OVP. Oh, ayan o. The OP implemented, attributed various programs, projects, and activities to address gender-related issues totaling to 354,264,222 in compliance with the Section 35 of the General Provisions of GAA 2024, but was unable to obtain an endorsed Gender and Development Plan or GAD o NGBP due to non-submission of GBP and accomplishments report into Gender Mainstreaming Monitoring System. We recommend and management agreed to comply with the requirements in the preparation, submission, and endorsement of the agency's GBP and the blah blah blah. Magkano yun na? 354 million. 354 million ang inallocate ng ang proyekto na inexecute ng Office of the President na may nakita din na missteps, may mga step din na hindi nagawa ang Office of the Vice President. Ano yung mga yon? O comply with the requirements in the preparation, submission, and endorsement of the agency GBP. 353 million. Binabalita ba tong ano na to? Binabalita ba ng media tong COA report na to? Itong recommendations ng COA sa paggastos ng Office of the Vice President? O ito pa, the OP did not identify and tag climate change. O kasi nag-ano din sila, nag-climate change din sila. O, we recommend and management agreed to identify programs, activities, projects, blah blah blah. Meron din mga bossing ang submit an annual climate change, submit an annual accomplishment. Meron din ang Office of the Vice President na nakita na flag ang COA na mga hindi nila nagawa. Hindi lang po ang Office of the President. And if you're gonna look, may nag-send sa akin ng COA report ng DOJ, mas madami dun. So ang mainstream media, ang sinisilip lang nila si Inday Sara, pero sa katotohanan, lahat ng mga ahensya ng gobyerno nakikitaan ng COA ng mga proseso na obsolete or proseso na hindi nasusunod. But it doesn't mean ninakaw nila yung pera. Maaaring pinapa-comply lang sila ng COA doon sa step na yun. Siguraduhin nyo na nadadaanan nyo tong step na to, because if you miss these steps, pwede yan na in the future gamitin for corruption. Ganun yun. We are not saying the Office of the Vice President is corrupt and nag-issue ang Commission on Audit ng sa kanila, ng corruption complaint against them. Wala rin naman sa Office of the Vice President. Pero ito, may report OP 494 million disallowance balance. Hindi natin sinabi ninakaw nila ito. Pero may mali ang Office of the Vice President, Office of the President. Ngayon, ang Office of the Vice President nang yung hina-highlight nila. Bakit? Demolition job yan. Again, ang issue natin dito, flood control projects. Ang issue natin dito, yung mga kawatan sa gobyerno na magnanakaw na pamilyang Marcos at Romualdez. Doon tayo mag-focus, hindi sa kung saan-saan. Maliit na bagay. Sabi ko nga sa inyo, kapag sinilip ninyo ang isang tao na nagtatrabaho ng tama, wala kayong makikita. Yung mga nakikita nyo na mga presyo kay VP Sara, tingnan ninyo yung ibang opisina, ihambing ninyo kay Inday Sara yung mga spendings nila sa mga opisina nila. Mapapahiya kayo. Pinapalabas ninyo na si Inday overpriced yung kanyang mga pinoprocure. 700 million lang ang budget ng opisina niya. Ang confidential funds ng DILG, ng DOJ, ng gobyerno natin, bilyon-bilyon. Tapos pinapahanap niya sa inyo si Saldico. Di ba? Nasaan dinadala yung mga confidential funds nila na bilyon-bilyon? Pinagtatrabaho nila kayo, gusto nila kayo ang maghanap kay Zaldico imbis na sila, meron silang bilyon-bilyon na confidential funds. Lagi niyong tatandaan yan na nakabantay ang Banateros at lahat ng mga Duterte-aligned vloggers dito sa mga propaganda, black propaganda nitong mga huda sa gobyerno. Di tayo titigil mga bossing. I-like at i-share ninyo itong video na to, kasi kung hindi, mangingibabaw yung fake news, mangingibabaw yung katarantaduhan,
matatabunan yung magagandang ginagawa ng opisina nila Inday Sara. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa